I am Master Sergeant Dandy De Reyes, 799-67 Infantry, Philippine Army. Since I was a private, dito na ako na-assign sa 67 IB. Hanggang ngayon, almost 29 years in the service na ako dito sa 67 IB. So sa mga designation ko dito, mula team leader, squad leader, saka platoon sergeant, at naging intel NCO, at naging company per sergeant, at ngayon naging battalion per sergeant. So ito na yung continuation ng pangatlong araw ng encounter namin ng all-out war. So nung nakatawid na yung tropa namin sa Hanging Bridge, nag-skirmisher na kami, inassault na namin yung target namin. So doon na namin nakita yung mga posisyon ng kalaban namin. So puro sila nakapaksol sila lahat. Ulo lang yung makita mo kasi yung paksol nila malalim, parang balon. So hanggang ulo lang talaga yung nakalabas. Pero iba yung paksol nila kasi hindi running terrences. Parang yung paksol nila, kung saan sila nakaposisyon, doon lang talaga sila Kasi parang balon Ulo lang yung nakalabas. Kung saan sila nakapaksol, doon lang talaga. Hindi na maka-change position pa sila. Pero marami sila na nakaposisyon na sama nila ng mga sniper. So iba din yung sa ground na nakapaksol. So yun ang pangalawang encounter namin. So sa pangatlong araw, ganun din, mga 5:30, tama-tama na medyo makita na yung tao. So ganun din, mga 200 to 300 meters pa yung nalakad na namin. Encuentro na kagad, putukan na kagad. So doon yung namin, parang last target na namin, yung sa Apo Hill. Vicinity na ng Apo Hill yun. So yun ang pinaka-last na target namin. So bali doon ang medyo mabigat sa amin kasi namatayan talaga kami ng isa doon. Tapos may mga wounded. So nagsimula yung encounter namin mga 5:30 or 6 o'clock in the morning, sa madaling araw. So medyo mahirap kasi wala kaming kain na maayos Kasi dahil yun nga, maraming sniper, so mahirap magsaing. So hindi ka rin makabasta-basta magkain ng nakatayo-tayo. Kailangan maghanap ka talaga ng posisyon na hindi ka makita ng sniper. So medyo mahirap talaga yung namin sitwasyon noon na walang saktong tulog. Kulang kami sa tulog at kulang sa kain. Pero hindi namin yun iniisip. Ang iniisip lang namin noon kung ano yung binigay sa amin na objective, pasukin talaga namin. So hindi na kami hindi na namin pinansin yan yung kahit hindi napansin yung gutom na Hindi namin napansin yan kasi yun nga, puro putok yung marinig mo, parang mabusog ka na sa putok. Parang okay, again ko lang marinig yan parang nabusog ka na sa putok Kasi totoo lang talaga, kulang talaga kami sa tulog kasi yung kalaban gumagapang din sa amin Kaya kami kahit gabi naka-alerto din kami, naka-position din kami, naka-sector din, fire din kami lahat. Kasi ang kalaban nandyan lang Inabangan lang kami na magabanti. Kaabang lang sila palagi sa amin. So kaya nga hindi kami makakain ng maayos. Pero yun nga, hindi namin mapansin yung gutom na yan at nakakapagod. Parang na-enjoy na kami sa mga putok. Yun nga, nabubusog na kami sa puro putok.
klase-klase na putok. Rubitin, MG, Canyon, Lahat all of the above. o lahat, mga RPG. Kunya, unti-unti kaming abante. Unti-unti, palapit kami sa target namin. Kunya, mga bandang alauna yata yun, alauna ng hapon, alauna o alas 2. Yun nga na yun nga na namatay na yung natamaan yung namin, kasama namin kasi bago kami bago namatay yung kasama namin, in-advise na kami ng brigade na magbatra kami kasi ibaming na lang ng brigade ang target namin kasi mahirap talaga pasukin kasi naka-position yung kalaban. Advantage position pa sila. So, nag-advise, kung hindi ako nagkamali, kasi katabi ko yung CO ko noon sa Karadyoman. Ang advice ng brigade, mag-withdraw kami, mag-atras kami kasi bamingon. So, yun nga, pag sabi ng CO namin na mag-atras kami kasi ibaming, yun nga, pagtayo namin ng company commander ko at saka yung radyoman kasi mobile bounce yung namin pag-withdraw eh. Kasi yung kalaban mag-assault din. So pagtayo namin, naiwan pa yung isang team na nag-cover fire sa amin. Pagtayo namin, tama-tama din yung yun ang ng RPG. Pumutok yung RPG, doon natamaan yung kasama namin. Yung nag-cover fire sa amin na nag-batrack. Pero naka-mobile bounce kasi yung patras namin eh. So natamaan yung nakasektor. Yun nga na may wounded at saka namatay talaga yung namin, kasama namin. Tapos yun nga, nag-volume of fire yung kalaban. Kasi nakita nila yung patay namin eh. Kasi open lang kasi yung terrain doon. No, talaga. Open lang. Kaya nga, kung lumabas yung paa mo sa niyog, tamaan ka talaga ng sniper. Tamaan ka talaga ng sniper kasi yung damo lang doon, parang karabaw gas lang eh. Pag lumabas yung paa mo sa niyog, kasi isang niyog, 3 tao dyan eh, ang mag-occupy. So, kung lumabas yung yung paa mo, tamaan ka talaga ng sniper. So, yun nga, pag withdraw namin, nakita ng armado na nag-withdraw kami. So, yung naiwan na one team, namatay ang isa, wounded ang isa. So, nakita yun ng kalaban. So, pag atras namin, nag-volume of fire ang kalaban, nag-assault yung kalaban. So, kaya nag-position na naman kami. Ni-recover namin yung yung patay namin. Ang nag-recover pa noon, hindi ko makalimutan, si Sergeant Corbita. Si Ranger din yun, si Sergeant Corbita kasi yung namatay namin nagkasama. Ranger din yun, si Late Erolan. So, doon ko nakita yung mga warrior din na mga senior namin noon. Kahit naka-volume of fire yung kalaban, ginapang talaga niya si Late Erolan. Ginapang niya, kinuha niya talaga. Pagapang niya, dahan-dahan niya sinip doon sa bandang safe na area na. So doon na, nag-position na naman kami. Unti-unti kaming nag-atras kasi natakot din kami ng kanyon eh. Baka mag-bombing ng kanyon, so malapit pa kami sa target. So unti-unti kaming palayo, nag-withdraw. Unti-unti kami nag-withdraw. Hanggat nakarating kami sa may paralan, wala namang tao yung paralan at saka may mga bahay. Doon kami
posisyon. Yun nga, inibak na yung ano namin, patay namin, at saka mga wounded. Kasi may mga simba man na makapasok doon sa area namin. So sila na yung nag-ibak ng wounded at saka yung kiya namin. So yun nga, pagdating namin doon sa paralan na standbyan namin, mga bandang 5:30 to 6 p.m. Hinaras naman kami ng ng imay. Hinaras na naman kami ng imay. Buti na lang na kasi may pader doon eh. Naglinis kami ng mga baril namin. Ako, linisan ko yung 60 ko. Nakahubad ako ng damit pero yung lower ko pa rin, naka-combat boots pa rin ako, naka-combat boots pa rin ako. Yung hinubad ko lang yung damit ko kasi basa sa pawis eh. So naglinis ako ng 60. So hindi ko pa nalinisan, hindi ko pa natapos yung 60 paglinis, hinaras na kami ng kalaban eh. Sinundan kami, pag batrack namin, sinundan kami. So makita mo yung mga laser bullet na magpula-pula na sa mga baril nila. So yun nga, parang 10 counts lang. Binalik ko yung 60 ko. Binalik ko yung, nasimbol ko kagad yung 60 ko. Tapos sabay pulot ng link, takbo sa labas. Kasi may pumutok na RPG sa eskwelahan eh. So sabay, yun nga, pag pulot ko ng bala, takbo sa labas, position kagad. So, pumutok yung RPG doon banda sa likod namin. So may body kami na 60 second IB. So doon sa kanila pumutok yung RPG. So may mga nawundid sa kanila doon, may natamaan sa mata. Maraming din wounded sa kanila. Buti na lang yung RPG nakalampas pa sa pader, kaya kung dito sa hindi nakalampas sa pader kami, ubos siguro kami na mga once pa din. Pero nakalabas na kami kagad. Saka sector of fire na kami kagad. Pero may mga wounded din kami noon. Pero slight lang siguro yung iba. Yun nga, naras kami. So yun ang pangatlong araw namin na medyo mabigat sa aming loob kasi namatayan talaga kami ng tropa. RPG pa. RPG pa yung nakatama sa kanya. So dito siya na banda sa gilid, natamaan, mapasok mo yung kamay mo dito sa tama niya sa gilid niya eh. So, yun yung pinaka namin, namatayan kami. May mga wounded. So medyo mahirap talaga yung mga experience namin noon. Tapos nun, Master, nung matapos ang all-out war, naiwan pa palang 67 doon kasi kaming Ranger talagang lipat na eh. Basilan naman. Kayo, naiwan pa kayo doon na ilang taon? Oo sir, naiwan pa kami doon sir. Doon naman yung batalyon namin sa sir, Balindong. Balindong, alam ko yan. Balindong sa Bacolod Calawi, lapit sir, sa Bacolod Calawi. Oo. Oo sir, tapos doon nga sa sir, sa Manikling, sa Balabaa, sa Manikling sir, sa Matling sir. Sa Malabang na area sir. Doon kami na medyo nagtagal din sa sir, sa Malabang. So medyo doon sir, matagal din kami sa talaga sir, sa Lanao del Sur. Tapos lumipat kami sa sir, mga 2004. Lumipat kami sa sir, sa Lanao del Norte. Sa Lanao del Norte, so may nabal doon sir na mga 1 year kami sa sir, sa Lanao del Norte. Mga 1 year to, tapos mga after 1 year siguro yun sir, may mga nabal doon sir, nilipat na kami dito sa sir. Sinakay kami sa nabal sir, ilipat na kami dito sa Davao Oriental sir. Pero sige nga, balikan muna natin yung pagka-wounded mo nga sa yung masayang mga eleksyon sa Lanao del Sur hanggang ngayon. Oo nga sir, may pa talaga sir, may na-experience pa ako dyan sa sir. Actually sir, hindi ako natamaan sa sir sa 3 araw namin na series na encounter. Palagi lang akong tinatarget ng sniper pero hindi talaga ako natamaan. Pero nung election duty na sir,
nag-security na kami sa ano sir, sa doon na kami na ano sir eh. Kasi ang CP namin noon sir nasa Ganasi. So ang ano namin, nag-security kami sa counting. Dito na counting na sa mismo sa Marawi City diyan sa Capitol yata yun. May gym diyan sa Marawi. Hindi ko na matandaan yung kung anong exact na location ng gym na yun. Doon nag-counting yung ano, mga kinount yung mga baluta dyan sa ano. So, mga bandang alas 10 na siguro ng gabi doon sa pag-security namin sa counting. So, medyo na-monitor na ng kabilang grupo na politiko na medyo talo na siya. So, binulabog niya yung gym na doon nag-counting. Pinulabog niya, pinapaliparan niya ng mga 2-3, ganyan. So kami, doon ba kami banda, kami tatlo. 60 din yung dala ko na baril. Kami tatlo yung naka-duty doon sa gate. Gate yung in-occupy namin. Kasi doon yun talaga yung maraming tao na dumaan. So, kinontrol namin yung lahat ng tao. Kasi medyo magulo kung papasukin mo yung mga tao doon sa loob kasi yun nga, mga kontrapartido. Pag makita nila dihado na yung kanilang mga politiko na kapartido nila, so medyo bulabugin nila doon sa loob kaya kinontrol namin yung mga tao na papasok. Yun nga, mga bandang alas 11 siguro yun ng gabi. Hindi namin namalayan na may gumapang pala sa amin sa bandang likuran namin. Hindi namin napansin. Binato kami ng granada. So, yung granada talaga dito talaga sa bandang puwitan ko na tumama. So, pumutok yung granada dito sa bandang puwit ko. Ganun nga, medyo na tapon ako, parang mga 2 lupa yata yung natapunan ko eh, pataas. Pataas yung parang 2 lupa, di pa yung pataas. 2 di pa din yung nahiwalay kasi ako sa baril ko kasi pinatayo ko yung 60 ko eh. So medyo distansya yung 60 ko kasi malayo yung natapunan ko eh. Kasi dahil sa impact ng granada na nasa puwitan ko talaga pumutok. So medyo na palayo ako sa baril ko. Pero ang nakita ko sa 2 kasama ko, akala ko mga patay na sila lahat eh kasi tumba sila 2. Ako, ang naramdaman ko lang noon parang parang pinadulan na ako eh. Mahapde yung yung puwit ko, saka yung mga paa ko ba. Parang mahapdi, parang pinadulan ako ng 10 padol yata. Parang namanhid na yung lower body ko sir eh. Namanhid na ba? Pero yung isip ko, pa rin ako sa labas. Ang iniisip ko noon, baka anuhan kami ba, parang basintiwasan mi ba? Pero baka pinisingan kami noon sir ba, kasi malapit lang kami sa gate eh. Kaya palagi lang ako dito sa paa ko at saka dito, binakiramdaman ko. Hindi naman ako makagalaw sir kasi namanhid na yung ko eh. Parang nagbinhod na sir ba? Pero marami kang dugo. Oo sir. Naramdaman ko na yung ko dito sir. Maraming dugo na sir kasi mainit naman yung pagganon-ganon ko sir. Gusto kong gapangin yung 60 ko sir. Pero hindi na ako makagalaw sir kasi may tamang man ako dito sir. Dito sa puwit. At saka dito sa likod ko sir. Hindi ko na magapang yung 60 ko sir. Lagi na lang ako nagsigaw ng tropa. Kasi yung 2 security ko sir, yung isa, akala ko patay na. Yung isa, medyo okay pa. Yung nakatakbo yung isa, nanghingi ng reinforce doon may tropa man kami doon sa loob. Nanghingi ng reinforce, pero natumba din. Buti na lang may kasama kami na mga Muslim brother din natin. Medyo warrior din.
Yun ang nag-recover sa amin doon sa git. Pero yun nga, gusto ko sanang siguro buti na lang hindi ko nakuha yung 60 kasi kung nakuha ko yun, waswasan ko talaga yung nasa sa labas lahat. Pero armado lahat yun, hindi? Hindi sir, parang nasingitan lang yata yun sir. Oh, hirap nun. Talagang... Sir, nasingitan lang yata yun sir, na sir. Sa tingin ko sir, yung siguro sa mga tauhan na yun ng mga sir, yung politiko. Natalo na politiko. Anong feeling, Master, nung ganun ba na marami kasi sa atin, survivor sa gera, pero pag ganun-ganon na mga pataka lang ng mga atake, doon pa nawuwounded eh. Oo nga sir eh. Sabi ko, tangina, mamatay lang tayo dito sa walang Hindi tayo nadali doon sa encounter talaga ng kalaban natin. Dito tayo madali sa mga parang civilian lang sir ba na sir? Oo. Walang sir ba? Walang so, yun nga sir, pero sabi ko noon sir, nasa isip ko, siguro kung mamatay man talaga tayo, mamatay talaga tayo. Pero parang binigyan pa ako ng Panginoon na sir, sir eh. May mga purpose pa siguro sir na sir. Pero Master, 8 years ka na sa serbisyo, mga ilang ka na, 7 years, serbisyo. Wala pa sir, mga pa ako noon sir eh, mga 5 yata yun sir. 5 o 6 years na siguro ko sir in the service sir. Mga 5 to 6 na siguro ko sir. Okay na go na yung flow ng career mo noon dito sa 67? Oo sir, unti-unti na yung sir, na medyo team leader na yung ko sir. Pero ganun pa rin sir, kahit team leader ako sir, 60 pa rin yung dala ko noon sir eh. Oo, sir. Sa sa career ng isang NCO, ano yung point mo na yung tipong gusto ko tong trabaho ko na to na talagang ito na yung aking profession? Kasi ikaw mag 30 years ka na nga dito, tinuloy-tuloy mo lang eh. Oo sir. Kailan mo na feel yan, mga ganun na? Actually sir, mula nung nakasakay na ako ng chopper sir. Ganon? Doon ko naramdaman sir ba na matay sundalo talaga ako. Kasi kung hindi ako sundalo, hindi man ako masakay ng chopper. Doon ko na sir naramdaman parang gusto ko na talaga yung trabaho ko sir. Kaya nga noon sir, kahit anong iutos sa akin ng sir, mga senior or CEO sir, tinatrabaho ko talaga sir na ganyan sir. Kasi parang na-adapt ko na yung pagka-sundalo sir eh. Hindi kasi, yung tanong ko sa'yo, ano yung mga sikreto mo, mamaya yung iba mong encounter, pero ano yung sikreto mo na nagtagal ka sa isang unit na meron din ako tropa sa Port SR company na nandun na rin lang sila. Kung pwede nga, doon na sila mag-retire din. Sa tingin ko sir, para sa akin sir, ang pinaka-sikreto sir, una-una sir, disiplina na lang talaga sa sarili natin sir. Pangalawa, respeto sa kasama sir. Kahit sa mga junior natin, respeto natin lang yung mga junior natin sir. At saka, kahit sino sir, yung senior o junior man, respeto lang natin sir. Tapos, isama lang tayo sir. Pero pag dating sa trabaho naman sir, siyempre kung may mga sir, may mga guidance sa atin sir, instruction. So bilang bilang squad leader o platoon sergeant, so kailangan mo talagang maiparating sa mga tauhan mo sir na sir. Siguro sir, kung sa experience ko din sir, siguro dahil sa matagal din ako sa operasyon, kasi kahit hindi na ako mag-stricto sa tropa ko sir, yung respeto ng tropa sa akin sir, nandun na sir eh. Na automatic na lang. Oo sir, kahit hindi ako mag-stricto sa kanila sir. So yung respeto nila sa akin sir, nandun na sir eh. Kasi kahit yung approach ko sa kanila sir, kung may mga trabahuin man sir, kahit simple yan lang yung approach ko sir sa kanila. So ginagalang talaga nila sir, trabahuin nila talaga yan sir. Hindi ko na kailangan sir na mag-stricto pa ako sir.
Yung palagi ko silang pagalitan, sir. Hindi, sir, kasi kung may mga instruction ako, sir, gagaya ngayon, sir, pero sergeant ako, sir. Kahit noon pa, sir, squad leader pa ako noon, sir. Yung kahit anong utos ko sa tropa, sir, noon, sundin talaga nila, sir. Kahit nasa mga enkwentro, sir, eh. Ano yung ginagawa mo na bakit ganon yung respeto sa'yo? Na hindi ka naman nagbubuhat bangko pero ramdam na ramdam ko naman dito na nandito ako sa headquarters nyo. Siguro, sir, sa experience ko siguro, sir, at saka sa pagrespeto ko din sa kanila, sir. Respeto ko sila lahat, sir, eh. Siguro, sir, siguro, sir, ang dahilan, sir, na medyo mataas talaga yung respeto din nila sa akin, sir. Siguro, unang-una sa experience ko din siguro, sir. Mga experiences ko dito, sir, medyo marami na talaga, sir. Tapos yung respeto ko sa kanila, sir. Siguro, sir, yan yung pundasyon talaga ng ano. Sir, sir. Yan ang episode ni First. Well respected dito. Sir. Disiplina din yun sa sarili ko, sir. Yan lang siguro, sir, yung ano ko, sir. Sekreto, sir. Disiplina sa sarili ko, sir. Tapos, respeto sa kasama, sir. Na napakasimple lang naman yung dalawang yan. Disiplina at respeto. Sir. Yan talaga yung natatak sa isip ko, sir, na parang effective para sa akin, sir. Hindi ko na kailangan, sir, na maging stricto pa, sir. Kasi yung kasama, kahit ngayon, sir, 2 years pa lang man ako dito sa 67 IB, pero ang pakisama ng tropa sa akin dito, sir, yung respeto nila sa akin, sir, mataas yung respeto nila sa akin, sir. Hindi ko na kailangan magsabihan pa sila kung ano yung mga experience ko. Hindi ko na kailangan i-share pa sa kanila, sir. Pero alam na siguro nila, sir, kung ano yung mga experience ko dito. So kaya siguro, sir, ganyan, na medyo taas yung respeto nila sa akin, sir. Kaya una-una, sir, nagrespeto talaga ako sa kanila, sir. Yun ang pinaka-importante. Oo, sir. Kaya kahit dito, sir, kahit saan kami magsalubong dito, sir, nag-greet talaga yan sa akin, sir, yung mga tropa lahat, sir. Morning, Pers, morning, anak. Greet lang lahat yan, sir, kahit mga senior pa, sir. So dito medyo masarap sa pakiramdam, sir, ba? Na maramdaman mo yung respeto ng mga kasama mo sa iyo, sir, ba? So yun, kaya ang sukli ko sa kanila, sir, nagrespeto din, nirespeto ko din yung ano nila, sir. Nirespeto ko yung mga ano nila, sir. Kahit sino sa kanila, sir, yung mga senior, mga junior man. Pero pag magkamali, sir, so stricto din ako dyan, sir, sa ano, sir. Balansyado lang. Sir, balance din, sir. Yan yung magandang mga, kasi nga ganito, nagtuturo ka ng, yung nga sinasabi ko pag nag-i-interview, someday magre-retire kayo, pero ito yung mga iwan talaga. Kaibigan tayo, sir, pero pagdating sa mga magkamali kayo, hindi kayo sumunod sa mga instruction, siyempre, singilin ko talaga kayo. So, pangalawa, na hindi kayo, pangatlo, noon, sir, manadyak talaga ako noon, sir, pag hindi sumunod, sir. Ganun ba? Sir, manadyak talaga ako noon, sir. Kahit ano, sir, anong ranggo. Basta sa, ko, sir, mga staff sergeant, sarento noon, sir. Pag magkamali, sir, lalo na kung magmawi-mawi, sir, ganyan. Tadyakan ko talaga siyan, sir, kasi ayaw ko ng mga mawi, sir. Kasi nirespeto ko yung mga tropa, sir, na nagpahinga na, sir, ba? Kaya ako noon, sir, mataas na yung disiplina din sa sarili ko, sir, kasi noon, kahit lasing kami noon, sir, pagbalik namin sa kampo, tulog talaga kami kagad. Ayaw namin madisturbo yung mga senior namin. Kahit ano pang namin, kahit gaano pa kami kalasing noon, sir. Pagbalik namin sa kampo, minsan nag-strike lang kami, nakaduyan-duyan lang yung mga kasama namin. Pagdating namin doon, pag-uwi namin, galing kami sa naginuman sa labas. Pag-uwi namin sa kampo namin, wala talagang ingay, sir. Kaya ayaw kasi namin madisturbo yung mga natulog na ng mga senior namin. Kaya sa time ko, sir, naging first sergeant ako sa kumpanya at saka dito sa headquarters, sir. Ayaw ko yung mga ganyan, sir, na mga magmawi-mawi, sir. Kasi hindi ko ginawa yan noon, sir. Kahit ano pa yung mga karanasan ko noon na medyo mabigat,
hindi ko pinakita sa mga junior ko na nag-abuso ako, sir. So yun nga, sir, ayaw ko talaga yung mga may manadjak talaga ako, sir, noon. Pero ngayon, sir, hindi na, sir. Kasi Nagbago na ang army. nagbago naman yung natin, sir. More on counseling na lang ako, sir. CCM na lang, sir. Pero Counseling, coaching, coaching yan na lang, sir. mentoring. Oh, sir. Iba kasi sa atin noon, sir, eh. Oo. Magka-generation tayo. Okay, Oo. yan ang second episode ni first.